Kapag nagka-tsunami sa Japan, dito kami lahat magsisitakbo. Diyan sa pinakamataas ang pinaka-safe. As long as hindi umabot sa ganyan yung tubig, kaya lang sobrang katabi kami ng dagat. Nanghiram ako ng ladder doon sa kaibigan naming Hapon dahil babawasan namin yung mga puno ngayon. Sa sobrang taas kasi nila, umiipit na sila doon sa mga wire kaya kailangan na talagang putulin. Buti na lang at may mga nakaredy tayong tools para sa pagputol ng puno at andito lang yan sa bodega. Bago ko magputol ng puno ay umiyak si Mika kaya inilabas ko muna siya at iginala. Nakakatuwa kasi parang mga 2 minutes lang tulog na siya kaya pinasok ko na siya ulit. Isa sa mga hindi ko nagustuhan sa Japan ay napakamahal talaga ng labor. Halimbawa magpapaputol ka ng puno. Yung co-teacher ko na nagpaputol ng puno, 2 sanga lang yung pinutol tas less than 30 minutes, siningil siya ng 6 lapad. Kaya kung may mga skills ka galing Pinas, yung pagpe-paint, yung electricity, yung plumbing, yung carpentry, kahit part-time lang, yayaman ka talaga sa Japan. Wala akong mga ganong skill kaya ang choices ko ngayon ay either magbayad ng lapad-lapad or matutunan at gawin yun by myself. Kaya saktong YouTube lang sa mga ganito. Yung iba natututunan ko lang by experience. Grabe ang takot ko sa pag-akit sa mga ladder kasi bukod sa matangkad ako, hindi talaga ako mabalance. Pero ika nga nila kung wala kang choice ay wag choosy. Alangan naman yung asawa ko yung gumawa nito or alangan naman si Mika. Pero sa pag-ulit-ulit ko na pag-akit sa mga ladder, medyo kaya ko na. Ganito ang itsura ng higad sa amin. 3 yata yung nakuha kong ganyan. Kung nung elementary ako, pinagbababaril ko to ng mga pellet gun. Pero ngayon, parang ayaw ko nang patayin. Naisip ko baka may pamilya rin to na umaasa sa kanya at naghihintay. Kaya nilagay ko lang sila dun sa malayo-layo sa bahay sa gilid. Social yung mga higad dito kasi may damit sila na black parang naka-leather jacket. Samantalang sa atin ay parang mga hubad-hubad na naka-brown. Hindi ko na-imagine na sobrang nakakapagod pala magputol-putol ng mga puno. Pero ang nagustuhan ko rito ay yung pag pinapantay mo na para ka naglalaro. Pinutol ko mula dun sa amin hanggang dun sa labas namin pati dun sa bandang sa may kapitbahay. Naawa na lang ako ron kasi matanda na at walang kasama sa buhay. Kaya naman ipinaglinis ko na rin siya ng bakuran. At eto na ang ating finished product. Mukha ng semi-kalbo yung mga puno namin. Pero at least hindi na siya sagabal dun sa mga wire. Ang pinaka-inisip ko lang talaga ay hindi makaperwisyo dun sa mga wire. Bonus na lang kung mapaganda natin yung putol. Ginaguide ako ni Mika sa pag-atras kasi ibabalik ko na tong hagdan. Sobrang drain talaga ako. Grabe yung pagod ko dun sa pagputol ng puno. Pero naman, tapos na yung puno, hindi ko nagagawin yun. Siguro yung next ay after pa ng mahabang panahon. Pag-uwi ko ay nagpahinga lang ako ng konti at nag-aral na rin ako ng Japanese. Nakakatuwa kasi yung bago kong app na ginagamit sa pag-aaral ng Japanese ay nag-level 2 na ako. Alam nyo na secret natin dyan, dahan-dahan at tuloy-tuloy. Pagkaligo ko ay naglaro lang kami ulit ni Mika habang nagluluto yung misis ko ng dinner. Ay, gusto ko matulog na maaga ngayon kasi grabe talaga yung sakit ng katawan ko. Kaya ang lesson natin for today na nabasa ko sa Google ay an empty tank will take you exactly nowhere. Take time to refuel. Kung ang makina nga ay pinapahinga, paano pa tayong mga tao? After natin mag-review para sa test or after natin mag-OT sa trabaho, mag-relax din tayo at mag-rest. Pag full tank na tayo ay mas magiging productive pa tayo for the next day. Yun lang, bye!